mío. Ayan, hello po muli mga ka-televiewers. Mapagpalang araw po muli. Welcome po muli sa aking munting channel. Ngayon po ay may project po ulit ako. Ito po ay back job. Kasi napundi po yung ilaw nung ginawa kong signage. LED. Strip LED po nakalagay na ilaw dati. Pero napundi siya. At siguro po ay factory defect. Kaya sana po doon sa mga nagpapagawa ng ganitong mga signage, hindi po kasalanan ng gumawa na mapundi yung ilaw. Kasi po kung minsan, yung ating pong kuryente sa linya, pag minsan po ay tumataas yung voltahe. Kaya hindi ko po kasalanan yan. Kaya sana maanoan po ng mga nagpapagawa ng mga ganitong signage. Yan. At yan nga po, bali, na-repair ko na po, pinalitan ko na po ng ilaw. Sana naman ay okay na. At isa pa po, i-adjust ko po yung taas nung signage kasi masyado mataas, kaya ito nga po, pinutulan ko nung tubo yung poste. Yan. At ito po ang gagawin ko ngayon. Puputulin ko ito para adjustable po siya. Lalagyan ko na po ng flat bar na may butas para lagyan ng nut, para ito na po yung mag-hold. Pipisahin ko po yung tubo. Yan. Kaya subabi po nyo ang paggagawa ko hanggang sa pagkakabi po. At salamat po mga televiewers. Yan po mga televiewers. Pinuputol ko na po yung tubo na gagawin ko itong holder din sa signage na isasabit ko. Ganito po ang ginawa ko kasi mas mahirap kung doon pa ako mag-welding sa taas. Kaya ang ginawa ko, pinutol ko na lang yung pinakang brace niya dun sa taas para gagawin ko na lang na nakaklip siya, movable siya, adjustable. Kung gusto ng may-ari na ibaba, pipitin lang niya yung dalawang tornilyo, pwedeng ibaba at itaas. Medyo malaki po yung tubo kaya nahirapan po magputol dyan, at saka may nakalulding na po pinakang brace. Pag natanggal ko na po yan, bibiyakin ko po yung tubo, din ibubuka ko ng konti at isusuot ko sa minakang sukat ng poste. Naprosesyo nga po lang yung gawangan, pero mas maganda po yung ganito kasi yun nga po, movable siya. Kung gusto mo may-ari na itaas, may itaas niya. May ibaba, may ibaba niya. Binibiyak ko na po yan. Pagkatapos na nag-wield ko na din yung wini-wield ko po dyan yung flat bar na may butas para siyang ikakabit doon sa clamp para suotan ng bolt na siyang mag-iipit dun sa poste. Ayan po, wini-wield ko para maikapit ko sa C-clamp. Yung flat bar nga pala na ginamit ko mga ka-televiewers ay may butas na. Bali napulot ko lang dito sa shop, kaya sayang naman may butas na, 4 na piraso. Ang sinusukat ko na lang yung nakakatapat para ma-weld ko din sa pinakang clamp. At yun nga po yan. I-weld ko na dyan para nakapix na. Kasi ito na yung huling part ko para galing ko na dun sa base sa paglalagyan. Pinapu-weld ko na lang dyan. Medyo mas madali kasi yung itong may clamp kasi movable siya. Kasi mas mahirap din pa ako sa base mag-weld. Masyado mataas dun. At yan nga po mga ka-televiewers, nandito na ako sa area na pagsasabitan ng signage na Panapex. Wala po akong kasamang helper, pero kayang-kaya ko na po ito. Mag-isa nga tayo yung aking scaffoldings. Yan. Ngalan ko yan, kumuha ko ng kahoy para paglapatan ng paa kasi kapos po yung simento doon sa gilid ng poste. Ay, may helper nga pala akong kasama mga ka-televiewers. Sumama nga pala yung apo ko, si Timo. Ang buti sumama sa akin para may tagahawak. Ayan po siya oh. Buti tinutulungan yung lulo.
Oh, yan sa partong yan, nabagsakan po ako nung scaffoldings na X sa tabi ko kasi nalimutan ko, hindi ko pa pala na-lock yung pinakang brace na X. Yan, okay na po. Yan, mas mabilis ko na pong maitatayo yung maikakabit yung pangitaas pa. Mas madali na po yan. Mahirap na kasi sa una. Pero kung nakakabit mo na yung pang ilalim na paa, mas madali na mong magkabit sa taas. Yan, medyo nakipagtismisan pa yung kaibigan ko dumaan. Yan. Mga pala mga televiewers, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking munting channel, para-subscribe naman po para po kayo updated sa aking mga susunod pa mga video at sa aking mga iba pang mga artwork and job. Pakashare na rin po ninyo para na pumapanood pa ng iba pang mga friends. Salamat po, wala nang mawawala sa inyo kung subscribe naman niyo ako. Patulong pa kayo sa aking munting channel. Salamat po muli. Yan po, hindi mataas po kasi yung posting yan. Alam nyo po kasi yung kabit ko nung una yan, talagang 20 feet talaga yan. Bali 2 feet lang yung nakabaon kaya napakataas. Sabi nung may-ari, huwag ko na daw po putulan. Ayun nga po, bali hindi ko na pinutulan. Pero nung may-ari na po talagang mataas. Hindi masyadong applicable dun sa size nung Panaflex na pinagawa niya kasi medyo maliit yung Panaflex. Pag malayo, mataas, hindi na masyado mabasa. Kaya ngayon po ay ginawa nung may-ari sa akin ay i-adjust ko na daw po, ibaba daw. Kaya naisip ko, mas mahirap naman mag-weld dun sa taas. Kaya pinutol ko na lang yung pinakang brace na holder no, Panaflex. At katulad nga po yung kanina, yung napanood nyo kanina, yung proseso na inisip ko na gawing movable. Yan, pinutol ko na yung tubo at kinuha kong siklam para movable na siya. Susuot ko lang kasi dyan yun eh. Ayan yung ginawa ko kanina, yung winild ko. Ayan yung gila ko taas. Nagamit yung aking lubid na lapad. Yan, susuot ko po sa taas yan. Ang dali lang po, di ba? Adjust ko na pababa yan, then pipitan ko na yung nut sa bolt para nakaipit na siya. Hindi na siya gagalaw. Yan. Dalawa yung bolt niya kaya safety siya, hindi siya basta-basta babagsak. Yan. Okay natin ngayon pwede hilahin ko na po yung box ng signage. Yan. Napaganda lang po niyan. Sa baba pala pure stainless yan ang signage na yan. Walang sira yan, yun nga lang ang hindi natin masisiguro yung pagkagawa ng ilaw kasi minsan nga pupundi yan kasi nga yung kuryente natin minsan tumataas yung voltahe kaya minsan nagugulat din siguro yung mga LED na pupundi. Pero yung pinalit ko dyan LED rin siya pero tubo na kasi yung nakaraan strip LED ay kinabit ko dyan na talaga napakarami ng strip LED iniikot ko sa loob. Pero yun nga sa dinami-dami nung ginawa kong ganyan yun lang ang nagkaroon ng problema kaya binili ko lang ulit sa tubo. Pero yung tubong fluorescent LED na rin. LED na lang yung karamihan ngayong mga ilaw na yung may mga ballast. Kasi nga po na-fix ko na tinitis na kung ilaw pero hindi pa kita dyan yung liwanag kasi yan, okay na po mga ka-televiewers, tapos na po yung aming ginawang Panaflex, yung relay ko. Ilaw na po. Sigurado po mas maliwanag na ito. Yan. Salamat po sa inyong matyagang panonood sa aking pag-repair ha. Di po sa mga hindi pa naka-humingay. Inuunahan ako nung apo kong sabi na mag-subscribe na po kayo sa aking munting channel. At salamat po doon po sa mga hindi pa nagka-subscribe, pakisubscribe na po para po kayo updated sa aking mga susunod pang mga video. Yan, salamat po. At subscribe po, sabi ni Danny Sagon, siya po yung
Katiwala nga pala rin sa company Beach Resorts. Yan. Mura lang po rito. Sige, subukan po nyo pumasyal. At yun, yung mga malilinis po sila mga katid sa loob. Yung mga restaurant ng ating sa loob, mga dito kasi. Yan. Sige, ano sabihin mo sa aking channel? Subscribe. Subscribe na kayo kay Kuya Amil. Yan, salamat. The best. Yan. Hanggang dito na po muli. God bless. Bye-bye.